nag-reunion kami ng aking mga former classmates nung college. Kami-kami lang mga barkada, napagkasunduan ng potluck. At tinanong nila ako kung ano raw ang dadalhin ko. Sabi ko, sige, magluluto ako ng kaldereta. Beef kaldereta. Ang una kong ginagawa sa beef caldereta ay pinapakuluan ko yung beef sa tubig. Ito yung beef na kabibili lang galing sa palengke. Ito ay 1.5 kilo. Marami ang kailangan ko kasi dahil nga sa aming party mamaya, kailangan marami akong maluto. Papakuluan ko sa tubig for around 3 hours. Matagal siya kasi ang beef ay matagal palambutin. Usually, gagamit ako ng pressure cooker and mas mabilis siyang lalambot kaso nga lang siraan ka yung pressure cooker. So kung may pressure cooker kayo, yun lang siguro ang gamitin nyo. Hindi ko na alam sure kung gaano katagal siya pakukuluan doon. Kung nagpapakulo kayo ng beef ng ganito, makapansin nyo na may mga nabubuong ganito. This is scum na galing sa fat at dirt na kailangan nyong alisin. Kundi, imagine nyo, papasok yan sa mga veins ninyo. Tapos siyang maboil ng around 3 hours. Inalis ko muna yung beef doon sa water. Huwag niyong tatapon ito. It's very important. Ito na yung magiging ating beef broth later on. What you will do with this is put it into a container. Container na parang ganito. And then, you put it in the refrigerator. Ngayon, bago nyo ilagay sa refrigerator ito, medyo mainit kasi ito. Hayaan nyo muna siyang mag-cool for around 30 minutes para naman hindi masira yung ref ninyo. So, para mabilis, lalagay ko na lang sa freezer. As to the reason why, you'll find out later. Yan, tinan mo, nung nilabas niya yung inyong broth from the freezer, makita nyo may nag-form ng mga white stuff on top of it. This is the additional fat na you have to remove before you start cooking, or else sasama yan sa inyong kinain, sa inyong kakainin, and ayun yung mga makakapag-clog ng inyong mga arteries. Ito na yung mga ingredients na kakailanganin nyo. Since ako ay medyo baliw pagdating sa pagluluto, sometimes I tend to go overboard, really go crazy with the ingredients and add things that other people probably won't add. Anyway, I'll explain as I go along. First of all, andyan yung ating green bell peppers. Mas gusto kong gamitin ng green bell pepper rather than red bell pepper kasi gusto ko ang lasa niya, pero at the same time ang sauce kasi natin magiging pula ang kulay, so magiging parang additional color yan, ang green. Yung patatas, half of that will be chopped finely and half of that will be cubed. As for the reason for that, explain ko mamaya. Diyan yung ating sibuyas, ating bawang, also chopped finely. Andyan yung ating carrot, which will be cubed. Andyan din ang green peas for additional vegetables, additional color. Gagamit ako ng spaghetti sauce.
Usually, ang ginagamit ng ibang tao is tomato sauce. Pero mas gusto kong gumamit ng spaghetti sauce kasi may additional flavor siya. Ayun, since sinabi ko kanina, medyo baliw ako. Malamang gagamit din ako nito. Mechado, caldereta sauce. Medyo siguro parang ano na to, medyo ready-made. But for additional flavor, gagamit pa rin ako. Para dun sa mga gusto ng shortcut, pwede kayong gumamit ng ganito. Caldereta spicy stew seasoning mix. Actually, McCormick. Meron ba sa US? Tignan to. It could be any brand, actually. Basta may makita kayong ganito, okay na to. Ayan. Isa sa mga pinaka-importanting ingredients ng caldereta, what makes a dish a caldereta, is the liver spread. Sometimes, ang ginagawa ko, bibili ako ng liver ng chicken, papakuloan ko siya, tapos dudurugin ko, tapos ayun ang ginagamit kong liver spread. Pero for this one, nagamit ako ng canned liver spread. Ang favorite kong gamitan ay itong liverwurst. Kasi ito yung the best. Medyo mahal ng konti, pero kung gusto niyo ng mga masarap na caldereta, ito gagamitin nyo. Aside from this, gumagamit din ako ng iba't ibang klaseng liver spread. Tulad ng Reno, at ng Pure Foods, na gusto actually kahit ano. Basta iba-iba, para, once again, for additional flavor. And, gagamit din ako ng cheese. Konti lang, i-grate ko over it habang niluluto ko. And, there's the usual pepper and salt. And, yung aking favorite na pangpanghang, yung chili oil. Start tayo by sauteing the garlic. Yan mo munang maluto ng konti yan. Sunod na ngayon natin yung sibuyas. And let that cook for a while. Medyo maluto ng konti. Oops! Namatay yung camera ko, hindi ko alam, hindi pala siya nag-record nung ginagawa ko yung steps after nung sibuyas. Anyway, kukwento ko na lang. After medyo maluto ng sibuyas, nilagay ko na yung finely chopped potato at finely chopped na carrot. Actually, nabagong isip ko, sabi ko, i-cube yung carrot, pero I set aside half of it at I chopped it finely. After ko mailagay yon, binalik ko na yung beef na tinabi ko kanina. I put salt and pepper on it. Binalik ko na yung beef broth na nilabas ko from the freezer kanina. At nagdagdag ako ng mga 2.5 cups of water. Okay, andito tayo ngayon. That's where we are now. Ang reason kung bakit ako gumagamit ng maraming water, kita nyo, lulod na yung beef at yung carrots at yung potato sa water. I will let this boil for a long time, I think around an hour. And during that hour, magre-reduce itong water na to. At mamaya konti na lang. At habang nagre-reduce yung yung water, unti-unti ring nadidissolve yung mga finely chopped potato at carrot. At para madali siya mag-dissolve, ayun ang reason kung ba't ko ginawang finely chopped siya. Kasi gusto kong sumama yung particles ng ng potato at particles ng carrot into the sauce itself para meron siyang texture at thicker consistency. Mas nag-start siyang kumulo, lalagay ko na ngayon yung spaghetti sauce. Since madami to, apparently parang kulang ang isa. So, lalagay ko na ngayon yung isa. Yung recipe sauce for mechado and caldereta. Ngayon, kung wala kayong gantong makuha sa lugar ninyo, kahit isa pang spaghetti sauce, okay lang. Ito lang naman it's just a little
thing na in-improvise ko. You can also improvise. Siguro sa mga lugar nyo, may mga mas masarap na spaghetti sauce. Feel free to use that. Yan, mix. At this point, pwede nyo nang ilagay yung liver spread. In most recipes na mababasa nyo sa mga ganito, sometimes mga 2 tablespoons lang ng liver spread or 1 tablespoon lang. Pero ako, I like to put a lot. Ito na ngayon yung yung liverwurst. Smells nice. Ika nga ni Rachel Ray. Okay. Now you have to mix this thoroughly para mag-spread yung yung liver spread. Kasi yung liver spread ang pinaka-heart ng kaldereta. Ano sa reason kung bakit siya kaldereta? Pag wala siyang kaldereta, afritada siya or something else, mechado maybe, I don't know. So one of my favorite ingredients, liver spread. Now, hintayin ko siyang mag-boil, and once it does, well, hayaan ko na lang siya mag-boil for a while. But don't forget to stir once in a while para hindi masunog yung ilalim. Iiwan ko tong open para magkaroon ng pagkakataon na ma-evaporate yung water at mag-reduce yung sauce. I'm now 30 minutes into boiling the stew. And at this point, ilalagay ko na yung natitirang potato, yung mga large pieces, at yung carrot na malaki. Mix. Also at this point, ilalagay ko na yung chili oil. Ganyan, tamang-tama, okay na to. Tinikman ko siya ng konti at na-realize ko na hindi ko nakakailangan ilagay ito. Kasi it's spicy enough and it's okay na rin yung lasa niya. So, hindi na siya kailangan. Buti na lang. Baka sumobra na talaga eh. But, nilasahan ko parang medyo kulang ng konti yung alat. So, dadagdag ako ng salt. I'm one of those kinds of people that avoids using MSG or Betsin. Basta ayaw ko lang. Continue boiling. Okay, 45 minutes now into boiling. You can see the beef is already starting to come apart. So this is actually pretty much done already. So I'll be putting the bell pepper, and then the green peas. The green peas and the bell pepper are actually pretty much edible, fresh. So there's no more need for additional cooking. So that's why I'm putting it only now. Now the last thing I'm going to put, pinakahuli, yun ang cheese, which I will grate here.
the cheese is for additional saltiness. I intentionally didn't use too much salt so that I can put the cheese later. This is for additional saltiness, additional flavor, and additional thickness to the sauce. Now this sauce now will become very thick. As soon as this cheese melts, this will become very thick sauce. Okay, actually this caldereta is actually pretty much done.